Hindi nagustuhan ng grupo ng mga guro ang naging pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kahapon na tila paninisi sa mga teacher hinggil sa nangyayaring karahasan ngayon sa mga paaralan sa bansa. Sa press conference kahapon, nabanggit ni Yusek Castro na may mga pagkakataon na niya na mismong ang mga guro pa ang kung minsan ay nagtuturo sa mga estudyante ng kawalang galang sa mga nakatatanda. Dapat na ang mga kabataan natin ay naggagabayan, hindi lamang ng kanilang mga magulang kung hindi sa kanila mismong paaralan. Minsan na po natin nakita, mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung papaano maging walang modo, lalo-lalo na sa mga nakakatanda or sa mga ibang tao. Para sa Alliance of Concerned Teachers o ACT, nakakainsulto ang ganitong pahayag ng tila pagpapasa ng sisi sa mga guro sa mga nangyayaring karahasan na kinasasangkutan ng mga estudyante. Giit na mga ito, kapwa-biktima rin ang mga guro sa mga karahasan kung saan sa loob ng maraming dekada ay marami na silang hirap na naranasan, kabilang na tambak na trabaho at kawalan ng sapat na suporta mula sa gobyerno. Ayon sa grupo, kung talagang seryoso ang Marcos administration na lutasin ang problemang ito sa lipunan, dapat nitong isulong ang respeto at accountability at itigil na ang paninisi ng mga problema sa mga guro. Samantala, sa uling bahagi ng mensahe kahapon ni Yusek Castro, sinabi rin ito na sana ay maiwasan na ang pagpapalaganap sa social media ng mga pagbabanta, lalo na kung ito ay nanggagaling sa mga opisyal ng pamahalaan. At sana lang ay matupad ang ating kahilingan na maiwasan na rin po sana sa social media ang mga kapwa nating Pilipino nagbabanta ng buhay ng karamihan sa atin kapag hindi sila sumasang-ayon sa opinyon ng iba nating mga kababayan. Dito kasi nakikita na parang natotolerate pa ang pagbabanta sa buhay. Pagkilala na may assassin at handang pumatay. Hindi po ito magandang ehemplo. Kaya sa atin sa lahat, magsilbing aral po sana ito, huwag itolerate ang ganitong klaseng pananalita at huwag nating itolerate ang mga ginagawa na mapang-abuso, especially ng mga public servants natin.